Hello everyone, welcome to my channel again. Today is continuation to ng vlog ko kanina kasi I kinda bored, so I have topic to say. That's why eto, balik na naman ako. So kasi bago ako busy uli, so I rather, I'm in the mood right now na makipag share sa inyo ng mga thoughts ko right now, ng mga experience ko. So before I will start, I would like to say thank you to all my subscriber at saka sa mga taong hindi pa mga baguhan na nakakapanood nitong aking video. Please subscribe, like, and share please para maybe I can able to help someone na katulad namin may pinagdadaanan ng ganito sa buhay. So anyway, like I said, kamusta na kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ng buong mundo. I know ang magulo ngayon ng mundo, pero lagi namang ganon. Just keep going. Every day is a different day. So yun lang naman ang pwede natin gawin. As long as we survive, we're okay. So huwag na nating problemahin yung ibang nangyayari pa sa labas ng bahay natin, kasi wala naman tayong control sa mga bagay na yan. Anyway, so like I said, ito, nag-umpisa ako uli mag-vlog para, I have ready to upload, kasi alam niyo naman, pag may busy na tayo, hirap na. Lalo na ngayon, limited ang mga trabaho ko. So I know balik na yung mga tao, so later on we're going to be very busy again. But anyway, today may pag-usapan tayo about my situation right now. Pinapaalam ko lang sa inyo na alam ko maraming mga taong they are wondering, kasi I am very vocal to social media, and I'm very, I don't care. I'm trying everything na parang ramdam ko yun ang makaka-better sa akin, pero I'm sure may mga tao ding maaanoy sa akin. Hindi ako maiintindihan sa mga ginagawa ko, dahil ang situation ko right now, alam kong it's really hard to understand dahil wala kayo sa posisyon ko. So anyway, syempre may mga taong alam ko they're trying to help me, but hindi nga ganon pa ang thinking ko at this time, kasi I know I'm in denial na wala na akong inaasahan pa, wala nang babalik pa, pero this is my way to help myself para mag-move forward ako, para hindi ako mag-give up sa buhay, para mag-better yung whatever na nararamdaman ko at this time. Kasi my case right now is not easy. I know na it's a long process, or maybe wala nang way to to get better, but I'm still trying. But like I said, some people are hindi nila maintindihan yung mga pinagdadaanan ng mga katulad namin. So ang masakit kasi I am very very sensitive. I know sometimes I have to control myself, but the thing is, if in terms of my daughter, talagang ako na nag-aano talaga ako, nagme-melt talaga ako, talagang down ako, talagang I don't know why, but that's how I feel.
Kaya sa mga taong, sana maintindihan niyo ako. I know I am very annoying sa social media, like I said, for example na lang sa social media, because I'm very open, but that's how I express my feeling and release my emotion and my anxiety and depression, kasi sometimes I cannot take it anymore. Kasi pagod na ako, pati yung tulog ko apektado, lahat ang physical and mentally talagang apektado sa akin yan. But I'm trying to find a way naman, but some people they don't understand that. But I don't owe any explanation to anyone. Kung hindi sila happy, I have no choice, but there's always someone na itatry ka. I know they're trying to help me, but like I said, I wish I can explain that to my brain na dapat yun ang gagawin ko, but tinatanggi lagi ng utak ko. Although sinasabi ng iba na focus ko yung mind ko, but hindi nga ganun kadali. Kaya nga para bang sa akin napoprostrate ako pag someone trying to comfort me ng against sa pakiramdam ko. I'm so sorry na sometimes hindi ko makontrol yung emotion ko na talagang sasabihin ko sa tao na they will never ever understand my situation right now, because it's not under their shoes. Kung ako kasi para bang I believe you if we are walking in the same shoes, pero hindi nga kaya sa akin hindi yung ganun kadali. Kaya kung minsan talagang nagiging emotional at nagiging I don't know how to explain yung ma-prostrate ako, masaktan ako, at hindi ko makontrol yung temper ko. But anyway, alam ko naman, naintindihan ko naman, like I said, na they're trying to help me, but hindi nga ganon, hindi yun madali. At saka yung pagpo-post ko ng mga litrato ng anak ko, that's my only way. Nahihiya rin ako. There's a time din na nasa normal akong pag-iisip, naiisip ko rin na why am I doing this, but most of the time yun ang nararamdaman ko. Gusto kong i-release yung sakit sa puso. Hindi dahil sa galit ako, meron akong galit sa tao, hindi yun ang kinakagalit ko. Galit ako dahil nawalan ako ng anak. Galit ako dahil hindi ko kayang ma-accept na hindi ko na makikita yung anak ko. Pero hindi ibig sabihin galit ako sa tao at hindi ako nagsisisi ng anyone for what happened to my life. Kasi wala namang dapat sisihin. Kundi yung, kung pwede nga lang, actually, totoo naman, di ako magsisinungaling sa inyo. Talagang, ang Diyos lang ang sinisisi ko, bakit ganun naman ang binigay mo sa aking buhay. But, pag, like I said, nasa sarili akong pag-iisip, sa tamang pag-iisip is na I ask for forgiveness pag naalala ko na nasa maayos akong pag-iisip na wala namang may kasalanan. Lahat naman tayo talaga may istorya sa buhay. Lahat naman tayo talaga mawawala sa mundo. Pero like I said, hindi ko nga ma-explain yan sa utak ko dahil sa sakit na naramdaman ko since nawala yung anak ko. And it's really hard to accept na nawalan ako ng anak. Pero may mga taong hindi nila yun maintindihan. They think it's easy for me to just let it go and move forward. Hindi nga ganun eh. I wish, may time limit na, okay, tomorrow ayoko nang isipin yung anak ko. Tomorrow ayoko na siyang kausapin. Tomorrow ayoko na siyang isipin.
hindi nga ganun eh. Talagang may time na mahihit ka, may time na yung ginagawa mo. I know it's crazy na ginagawa ko, paulit-ulit ako. I post my daughter's picture and I bring my daughter anywhere I go. But that's how I feel. That's how I, help myself, Pero hindi ibig sabihin yun, maybe, nasisiraan na ako ng ulo at saka, I don't believe, sinasabi nila kasi, nahihirapan ang anak ko pag nakikita nilang nahihirapan ako. But actually, kaya ako nag-search ako ng kung ano-ano para matulungan ko yung sarili ko. But I am not, that's gonna be my next topic for, why am I doing this? Kasi nalaman ko yan sa isang book about pag wala na yung tao, but I'm not going to discuss that right now para sa next ko na lang vlog maikwento kasi masyado na namang mahaba itong kwento ko. But anyway, like I said, so kung yung iba ay hindi sila nagiging happy sa ginagawa ko, sana maintindihan nyo na this is my only way lang. Parang sa akin kasi is hindi ko pinapahirapan ng anak ko. Honestly, never kong pinahirapan ng anak ko kahit ngayong wala na siya. Ang sa akin, I wish lang kaya kong i-let go na okay, she's gone, that's it. Hindi nga ganun eh. Hindi nga ganun yun kadali eh. Kaya alam nyo, you have to be careful if you trying to approach someone na hindi nyo naman posisyon, hindi nyo naman nararamdaman. Kahit nararamdaman nyo, affected kayo, even though you're part of the family na nararamdaman nyo yung hirap ko, but hindi pa rin eksakto na naramdaman mo as a parent, as a mom like me, ang feeling ng mawalan ka ng anak. Alam kong nasasaktan, kahit kamag-anak, alam ko, apektado, mga kaibigan, apektado, pero yung exact na feeling ng katulad ko, hindi nyo yun alam. Kaya yun lang ang masasabi ko. I know, like I said, accepted ko naman na I am very annoying sa ginagawa ko, but what can I do? This is my only way to survive para hindi ako masira ang ulo. Kasi kung kukontrahin ko lahat, pipilitin ko yung utak ko, ididikdik ko, hindi ganun eh. Hindi ganun ang iba yung graving ko eh, iba yung pakiramdam ko eh. Kaya alam nyo, hirap talaga kasi hindi na ako masyadong emotional eh. Pero pag talking about my daughter, talagang iba. Maniwala kayo sa akin. I don't care kung ano na yung mga masabi nila ng mga ibang tao. Pero about my daughter, talagang I am, weak talaga. Kasi, doon ko iningatan ng gusto yung anak ko. Kahit nahirapan ako, tinitiis ko lahat. Kahit na hindi ako naiintindihan ng ibang tao, tinitiis ko. But, I will protect my daughter, whatever happen. Hindi ko siya pwedeng pabayaan kahit wala na siya. I will still continue kung ano yung ginagawa ko sa anak ko. And I don't care what people say. Because this is my only way. I don't know. But hopefully, mag-better ako. Hopefully. Kung hindi man, it's okay. Ganun talaga ang buhay. But anyway, like I said, pasensya na kayo kung sometimes I am being very annoying. Minsan nga, I feel like I wanna isolate myself. Kasi parang feeling ko mga tao,
hindi ko alam kung naintindihan nila ako or what. But, yun talaga yung buhay ko Hindi ko naman yun ginusto. At hindi rin, walang may kasalanan. Pag nawala ang tao, talagang Diyos lang may control nun. Walang sino man. Hindi ako nagagalit. Hindi ako nag-iisip ng, sometimes I may doubt ako, pero I'm trying to keep going. Nasasaktan ako kahit na kung alam nyo lang gaano kahirap mawala ng anak. Hindi madali. Okay, stop ko na ito to divert my emotion. So, I will talk to you again next time. Okay? So, yun lang masasabi ko. You have to be careful. Some people na hindi natin naiintindihan yung situation ng iba. Ganyan din, bagay, di ko kayo masisi. Ganyan din ako before. Ang dali-dali ko mag-advise sa tao para bang kala ko nakakatulong ako. Hindi naman pala. Nakakasakit pa ako ng kalooban nila imbis na natulungan ko. Hindi naman pala, kaya pagka hindi natin position, we have no rights to say anything but to, keep quiet na lang. Kung annoying siya or what can we do? Kasalanan niya or what can we do? That's her decision, that's their decision, so we have to respect that. Okay, so till next again, I will see you again next video. Alright, take care everyone, and God bless us all, and thank you for watching this movie. This video, sorry.